Tumayo tayo minsan pa. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands to worship you, nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I'm crying out. Come, Holy Spirit, more of your presence, more of your presence. Hallelujah, hallelujah. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power, Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in their business. We welcome you in our homes. We welcome you in every family today. Hallelujah. We welcome you in our vision and dreams. Shikararabakanda. Urabarabashiandarabakiyarabahaya. The Spirit, move in your power. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for your name. Our Lord, longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Oh, let us worship the Lord. Hallelujah. We worship you, we worship you. Itaas ang ating dalawang kamay, hallelujah. Isang uri yan ng pasasalamat sa Diyos na nagpala sa atin sa loob na isang linggo. Oh, we worship you, we worship you. We adore you, we glorify your name. Thank you for your Son, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for your name. Thank you for your word. Oh, rabarabarabasia la bahia. Oh, rabarabashia la bahia la bahaya. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, rejoice.
joy. Take joy, my King. Joy, my King. Hallelujah. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Panginoon, bago namin minsan paawitin tong katagang I love you, Lord, napakasarap kang mahalin, Panginoon. Kapag naalala namin lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sa loob ng isang buwan na lumipas, panibagong buwan na naman, kami sinamahan mo, iningatan, pinagaling, pinagpalang aming mga kamay sa larangan ng hanap buhay. Inaaliw mo kami sa gitna ng kalungkutan ng daigdig na ito. Kami yung sinasamahan. At sabi mo, Panginoon, hallelujah, kapag inuna naming hanapin na iyong katwiran, lahat ng pangangailangan namin sa buhay ay pawang idaragdag mo. Pero ang araw ng linggo'y araw ng panambahan, araw ng pagsamba sa Diyos na nagmahal sa amin. At sama-sama po kami umaawit sa iyo kanina pa. At sasabihin namin ngayong araw na ito, Lord, we love you, Jesus. Hallelujah, hindi masabi ito ng mga hayop, ng mga ibon, anuman nilikha mo maliban sa mga taong may relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Ama, si Jesus ang aming Panginoon tagapagligtas. O Banal na Espiritu, ikaw inananahan sa amin. Lord, once again, we want to render this beautiful song to you from your heart, Lord, from our hearts to your hearts. Hallelujah. Everybody sing it again one more time. I love you, Lord, and I lift my voice. Yes, Lord, and I lift my voice. Hurabakanda, shikarabahanda. Hallelujah. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your Marami po salamat, Panginoon, ngayong umaga. Kami napadako mo sa lugar na ito. Hindi isang aksidente na kami ay niloob mo makarating sa lugar na ito. At sa lahat din ng mga nanonood, hindi rin aksidente, nagbukas sila ng FB live streaming upang makapakinig na iyong salita. I-bless mo po lahat ng iyong mga anak. We want to honor you, we want to glorify your name, and we love you today. Pagpalain mo lahat ng dumalo ngayong umaga. Huwag mong hayaan lalabas sila sa lugar na ito, pati ang mga nakikinig sa FB live streaming, na hindi mo nakakatagpo ang aming mga pangangailangan. We love you and we adore you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Please be seated in the presence of the Lord. Thank you, choir and musicians. Sabihin natin lahat, I am blessed forever and ever. I am highly favored with God. Sabihin natin lahat, the joy of the Lord is my strength. I receive good health, long life, satisfied life. Ako ay magaling na, malulusog, malakas ang aking katawang panlupa. Ako'y pinagpalang lubos ng aking Panginoon. Sabihin natin lahat, I am rich. I am not poor. I receive good health, long life. In Jesus' name, amen. Huwag natin kalilimutan ang turo ni King Solomon, Proverbs
18:21, death and life are in the power of the tongue. Amen? Buhay, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya yung ating mga dila may kapangyarihan at ang mga nagmamahal dito ay makakatikim ng kung ano ang kanyang sinalita. Those who love it will eat its fruit. Praise the name of the Lord. Tayo po'y magbukas ng salita ng Panginoon sa John chapter 15, verses 1 to 7. The Gospel of St. John chapter 15, verses 1 to 7. I am the true vine, and my Father is vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I spoken to you. Abide in me, I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Verse 6. If anyone does not abide in me, he casts out as a branch and is withered. They gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7. Everybody read, please. Join with me. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire. It shall be done for you. May God bless upon the reading of His word today. My topic for today, makilagay sa screen, the true connection. Ang tamang connection. The true connection. Lahat tayo merong cellphone, right? At kapag yan ay nalolobat, charge mo, kinokonekta mo doon sa power ng 220. Di ba? At kung minsan, akala mo na isaksak mo, kinabukasan, namatay ang yung cellphone, hindi pala nakakonect ng tama. Sa iba mo pala nakonekta kasi malabo ang mata mo. Yung iba naman, pag namamalansya, akala mo nakasaksak, hindi pala nakasaksak, kaya walang init. Tama ba? Ganon tayo eh. Sa Bible, meron din tinatawag na true connection. Nagpapasalamat tayo dahil sa tanang buhay natin, sa dami-dami ng Pilipino, na tama ang connection natin kay Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang tawag diyan ay divine connection. Number 1, divine connection. Sa John 15 verse 1, isa-isahin natin to. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ano sa Tagalog yan? Ako ang puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. Tinatagalog ko muna. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga
para lalo pang mamunga. Nung si Jesus ay tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas, kinumpara tayo si Jesus, siya po yung puno ng ubas, tayo yung kanyang mga sanga. Siyempre, kung ano yung puno, yun ang bunga. At ang sabi ng Biblia sa verse 2, ang bawat sanga na nakakabit sa akin, he does not bear fruit, he takes away. Kapag hindi namumunga, kanyang itong inaalis, pinuputol. Pinuputol. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit marami mga tao na napakatagal ng akala mo yung nasa Diyos ang puso, hindi pala. Maraming tao mga umaalis na sa Panginoon, ayaw na maglingkod sa Diyos, hindi talagang tunay na nakakabit sa tunay na puno. Hindi reliyon ang ating pinuntahan sa lugar na ito. Hindi sa magitan ng mabuting gawa tayo maliligtas, kundi personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano yung prunes? Nililinis o pinuputol niya. Ano tawag dito? Ano yung prunes sa Tagalog? Yung tinitrim. English pa rin yun eh. Nililinis niya bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Kaya hindi niyo napapansin, yung buhay natin, paganda ng paganda. Kung minsan, pagka tayo nakakaranas ng mapait sa buhay, parang trials, parang challenge, alam mo, pampaano yan? Pinupruns tayo ng Lord kasi may gustong alisin pa ang Panginoon sa atin. Siguro, hindi maganda pa ugali natin, humuhulagpos pa tayo. Pero kung minsan nasasaktan tayo, pero gusto ng Diyos para lalo kang mamunga. Kaya lahat ng mga pinagpala sa dulo, dumaan yan sa mga trials, mga testing ng buhay. At dahil ikaw ay nakapasa, purihin ng Panginoon, ang grade mo, 75.5. At least, pasang-awa. At kaya namumunga ngayon, at ikaw ay blessed na blessed, nakapasa ka dahil nakakabit ka sa tunay na puno, wala iba kundi si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya number one na iniisip ko na ano nga Tagalog sa connection nilagay ko lang ng connection. Ugnay o sa Tagalog, sa ibang Tagalog nakaduktong, nakakabit. Pero pag ginamit mo yung kabit na Tagalog, parang hindi magandang pakinggan no? Ano? Kaya ginamit ko na lang connection. Hallelujah. Ang true connection, number one, sa ating Panginoong Hesukristo. At kailanman, hindi na tayo dapat maputol dito. Sapagkat kung ang mahilig ka sa kanin, di bali magtampo ka sa kanin, wag lang sa nagbibigay ng kanin araw-araw Amen? Kaya sabi ng Bible dito sa verse 3, sundan niyo ako sa verse 3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. Kaya ang nagpuprun sa tao, sa ugali natin, yung kanyang salita. Kaya kapag nagbabasa ka ng salita sa umaga, sa tanghali, sa hapon, nasasalamin mo ang iyong sarili. Naku, para yatang akin to Yung iba naman, ayaw tanggapin, kay brother to. Ayan tingnan mo. Masama ugali. Kay brother yun. Pero hindi sa iyo. Sabi ng Bible, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, kapag tayo pinangahawakan natin ng salita ng Diyos, sa gitna ng problema mo, ikaw ay negosyante, ikaw ay merong kahilingan sa pamilya mo, mga imposible, doon nagiging maganda ang ating buhay. Pinangahawakan natin ng kanyang salita. Dati naman, di tayo nagbabasa ng Bible Di ba? Sino dito dati nagbabasa ng Bible na hindi pa born again? Wala. Kaya dapat tayo nagbabasa ng Bible. Sapagat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Say hallelujah. Kaya pag pupunta kayo sa simbahan, sa born again Christian,
kayo pong mga nanonood, magdadala kayo ng Bible. Yung mga hindi nagdadala ng Bible, kabisado na ang Biblia. Memoryado ang Bible yan. Ano? Pero iba, ninanamnam naman. Siguro sasabihin niya, hindi. Pagdating sa bahay, susulat ko, ako yung nag-aaral. Pagdating sa bahay, tsaka ako magbubuklat. Ayun, maganda po yun. Pero ako, nung nag-aaral po ako, wala akong libro eh. Ang tali-talino ko. Wala akong notebook, walang ballpen, kasi wala akong pambili. Pagdating ng exam, butata. Kasi walang notes eh. Ang mga leaders, mga lingkod ng Panginoon, nagno-notes. Sinusulat. Pagkatapos mapakinggan, gagawin ang kanyang salita. Pangahawakan ang salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Jeremiah 1:12, pag yung salita na ating ninanamnam, pinagbubulay-bulayan, praise God. Jeremiah 1:12, then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Sa King James Version, pakilagay mo nga sa King James Version. I will hasten, then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Kaya kung ano yung naririnig mo, pag sinasabi mo, sa latay ni Jesus, lalabas sa bibig mo yon, ako ay magaling na. Maririnig ng Diyos sa langit yun. Kapag nakita ng Diyos yung salita niya, gagawin niya sa atin. Pag sinabi mo, my God shall supply all my needs, according to His riches and glory by Christ Jesus, maririnig ng Diyos, gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung mga nakakonektado kay Lord, merong kanyang salita. Amen? Isaiah 55:11. Sulat nyo, Isaiah 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. It shall prosper in the thing whereto I send it. Kaya nung tayo naniniwala na deliver tayo, naniniwala tayo sa deliverance, nagmamanifest yung deliverance. Naniwala tayo na tayo hindi mahirap, tayo ay blessed, nakita ng Diyos yung kanyang salita, pinagpala tayo lahat ng Panginoon. At payaman ng mga anak ng Diyos. Pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda ang buhay. Sapagat iyon ang gusto ng Diyos sa ating lahat at hindi ito babalik na walang kabuluhan. Say hallelujah. Kung hindi binabanggit yan ng pastor, ng lingkod ng Panginoon, ano ang ipe-perform ng Diyos sa kanyang mga anak? Kaya pag nangangaral ako, sisigurado ko, puro positive. Kasi parang Xerox machine niya, Xerox machine. Pag kung ano pinasok mo doon, sino gusto dito puro 1,000 ang pera? Magpa-Xerox ka. Kaya lang, hindi nakakabili o Xerox lang. Di ba? Tama-tama yun, tugman-tugma. Kung ano pinasok mo doon, hindi na lalabas. Ganon din sa ating puso't isipan. Kung ano naririnig natin, iyon ang lalabas sa ating buhay. Say hallelujah. Amen. Sino dito kumain ng orange juice? Orange. Orange na prutas pala. O kalamansi. Ano itsura ng mukha natin? Maasim. O kita mo, hindi ka nangingiti eh. Kasi kung ano pumapasok talaga sa ating puso't isipan, sa literal, yun ang mangyayari sa atin. Say hallelujah. Kaya ang sabi ng Bible, so shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. It shall prosper in the things whereto I send it. Kaya dinideklara ko sa lahat ng dumalo ngayon, pati sa FB live streaming, God will send forth prosperity in your life today in the name of Jesus, the Son of God.
Tuloy natin sa John 15, verse 4. Ang tawag, una natin pinag-aralan, divine connection. Verse 4. Abide in me, I in you. Sabihin natin lahat. Abide in me, I in you. Manatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Ang tawag yung konektado, connection. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit. Ayun na Tagalog nakalagay dito. Nakakabit ito sa puno. Kaya ka pala namumunga, ako'y namumunga. Gumaganda ang buhay natin, nakakabit tayo sa tunay na true vine. At itong vine na ito, wala iba kundi si Jesus. So, tingnan nyo buhay natin noong nakaraan. May relihiyon tayo. Magaspang ang ugali, nanunungayaw, nangungupit, nandadaya. Kasi ang kinakabitan natin, relihiyon, hindi personal na relasyon kay Jesus. Sabagat si Jesus lang ang nagbabago ng buhay ng tao. Kaya salamat sa Panginoon, napili tayo ng Panginoon. May nakita ang Diyos sa puso mo, nakita ng Diyos sa puso ko, na tunay kang magmamahal sa Kanya. Kahit ganyan ka, talagang ganyan ka na, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kapag hindi ka namumunga, halimbawa, negosyante ka, hindi ka umuunlad, tatanungin mo sarili mo, Lord, ako ba'y nakakabit sa iyo? Ikaw ba'y kapartner ko? Eh sabi ng Bible unless you abide in me, you cannot bear fruit. Hindi ka makapamunga. Naglilingkod ka sa Panginoon. O, nagpapastor ka. Nag-i-struggle ka. Baka hindi yung pinaglilingkuran mo si Jesus, pinaglilingkuran mo sarili mo. Tandaan mo, mga kapatid, kaibigan, ang simbahan, ang Diyos ang may-ari. At kapag si Jesus ay kakabit, ang pastor, kay si Jesus ang kakabit niya, nakukonect siya sa langit, magtatagumpay ang isang ministeryo. Hallelujah! Ganon din ikaw, personal, na isa kang ama. Pag ikaw ay nakakabit kay Jesus, magiging maganda ang pamilya mo. Dahil aagos sa isang ama, sa asawa, sa anak, ang maraming pagpapala sabagat nakakonekta ka sa ating Ama sa langit. Amen! Sino gusto ng pera dito? Taas ang dalawang kami gusto ng pera. Ayan, paborito natin yan Amen! Dahil mas mahal natin ang Diyos, paborito tayo ng Panginoon, kaya uutusan ng Diyos ang mga pera para pagbalain ka. Say hallelujah! Yung Diyos yung nagpapala sa atin. Ang sabi ng Philippians 4:19, nakalagay yan sa Bible. Kaya talaga dapat namumunga tayo, nakakonekta tayo kay Jesus. Tuwing umaga, bago ka magtrabaho, yuyuko mo lang ikaw, pagkagising mo sa umaga, Panginoon, samahan mo po ako sa aking negosyo, sa aking paglalakbay, saan ako paparoon, bless me today. Yung Diyos sa langit, tuwan-tuwa. Sasabihin ng Diyos sa langit, ito yung anak ko, may pandemic na, nananalangin pa, dumadalo pa, nagbabasa pa ng Bible. Mga angels of the Lord, puntahan ng JCTD sa Giginto. Huwag kang pupunta doon sa iba, dito lang. Siyempre, love your own, di ba? Pati yung mga nanonood, puntahan sila. Ibigay yung kahilingan nila. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Say amen. Okay, tuloy po natin. Manatili kayo sa akin, verse 4, ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, ako rin sa kanya'y mamumunga ng marami.
Sino gustong maraming bunga ang kanyang buhay? Purihin ng Panginoon. Itong buwan ng Hulyo, meron pa palang mga mangga. Kahapon nasa sa Ildefonso ko kahapon. Nakita ko yung mga puno, tagulan na, may mga bunga pa. Di ba ang mga manggay, buwan ng ng April, May, mga tagaraw. Napakahitik ng bunga. Ang gaganda. Kasi puno siya ng mangga. Hindi ko nakita yung manggay, may lansones eh. Pero nung kami naglalakbay na diyan sa may bypass, nakita ko puro yung mga tao nagtinda ng lychee ba 'yon? Lychee. Ito yung panahon ng pagbunga. Sino gustong mamunga ang buhay nila? Simpleng-simple. Kumabit tayo sa tunay na nagbibigay ng bunga. At ang nag-aalaga doon, wala iba kundi ang Ama nating nasa langit. Kaya ikaw, ako, mahalaga tayo sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pamumungahin niya lahat ang ating kabuhayan. Say hallelujah. Kaya sabi ng Diyos dito, lagi nating, yung mga mangaral, lagi sinasabi, without me, you can do nothing. Kaya isang araw, yuyuko ka, sasabihin mo, Lord, samahan mo naman ako, pagtagumpayin mo ako sa aking negosyo, sa larangan ng paglilingkod sa iyo. Amen. Ako, kilala ko na ang Panginoon. I've been in the ministry within 39 years. 1982, ako ay na-born again. Kaya yung pinagawa natin simbahan ngayon, itong nangyari na, sanay na tayo. Maliit at malaki, parehas lang yon. Diyos din ang susupply. Amen. Lahat ng imposible sa tao, posible lahat sa Panginoon Diyos. Kaya pagka ikaw ay konektado kay Lord, hindi malayo, ikaw ay hindi pagpapalain. Yung iba, sip-sip sa ibang tao. Dapat sip-sip tayo kay Lord. Okay, verse 6. Sa talatang 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon, iniahagi sa apoy para sunugin. Sino na pumutol ng sanga dito ng halaman? Pumutol ba kayo ng dahon o sanga? Pag ilang araw natutuyo. Simpleng-simple lang ang example ng Panginoon. Kapag ang tao malayo sa Diyos, matutuyo ang kanyang espiritual na buhay. Matutuyo ang kanyang buhay, pati kabuhayan niya. So if anyone does not abide in me, he cast out as a branch and is withered. Natutuyo siya. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Mga kapatid, ang mahalaga, kumabit na tayo kay Jesus. Amen? Say hallelujah. Verse 7. Ito po yung verse 7, yun ang kanyang pangako. Verse 7. If you abide in me, and my words abide in you. So dalawa. Nakakabit kay Jesus, at ang kanyang salita ay nananatili sa inyo, ano man ang hilingin mo, you will ask what you desire. Meron ba kayong desire ngayong araw na ito? Sabi ng utak mo, pandemic, hihiling ka pa? No. Walang pandemic sa langit. Walang tagutom sa langit. Say hallelujah. If you abide in me and my words, ever say words, abide in you, you shall ask what you desire. Desire. Ever say desire. Sino dito ang may gustong yumaman? Pagpalain ng Panginoon. Maging daluyan ng pagpapala. Sino dito gusto mahaba buhay? Malusog na pangangatawan. Masayang pamilya. Whatsoever you desire, it shall be done for you. Mangyayari yan sa iyo. Bakit? Konektado ka sa tunay na nagpapala sa lahi ng tao. Sabi natin lahat, hallelujah, praise the Lord.
ang tawag yan, divine connection. Pangalawang connection, man's connection. Merong ang Diyos na ginagamit na tao, mas lalo sa mga negosyo. Sa mga lingkod ng Panginoon, kukonekta ka sa mga inanoint ng Diyos. Say hallelujah. Ang halimbawa nito ay si Abraham and Lot. Si Abraham, siya talaga yung binless ng Diyos. Meron siyang dalawang kapatid. Ano pangalan ng kanyang kapatid? Abraham, hindi si Moises. Genesis 12. Tingnan po natin kung sino yung kapatid niya. Genesis 11 verse 26. Genesis 11:26. And Terah lived 70 years. Sino gusto sasakyang Terah? And begat Abraham, Nahor, and Haran. Sila'y tatlong magkakapatid. Ano pangalan? Abram, Nahor, and Haran. Alright. Si Lot ay anak ni, kanino anak si Lot? Anak ni, asan ba'y salamin ko? Tingnan po natin, verse 27. Now this are generation of Terah. Terah bigat Abraham, Nahor, Haran, Haran bigat Lot. So si Lot ay anak ni Haran. Bali pamangkin ni Abraham dahil namatay si Haran. So ang ginawa niya, kinuha yan yung kanyang pamangkin. Sa kanyang pagsasama, dahil lagi siyang nakasama, nakakonekta siya. Ang tawag doon, man's connection. He was really blessed by God because of Abraham. Dahil itong si Lot ay ambisyoso, lumayas at umalis sa kanyang uncle. Si uncle. At pinapili siya ni Abraham, saan mo gustong pumunta? Pumunta siya doon sa Sodom and Gomorrah. Kasi nakita niya yung dalawang mata niya, siguro pinasukan ng pride. Ano? Baka sabihin, pinapatamaan ko kayo, ha? Pinasukan ng pride sa buhay, kaya nagsarili. Lumayas, pumunta sa Sodom and Gomorrah. Maganda yung lugar eh. Pero yung palang lugar na yon, punong-puno ng kasalanan. At dahil sa istorya, dahil sa awa ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo uli ang iyong pamangkin. Pero nung siya umalis, na disconnected, ang tawag doon, disconnected, the number you dial is not yet in service. Disconnected, hindi nagbabayad. Na-disconnect na yung kanyang relasyon. Kaya naghihirap siya doon at napunta siya doon sa hindi magandang syudad. Ano punto doon? Ano lesson? Merong ang Diyos na ginagamit para sa iyo, para sa akin. Ang tawag doon, man's connection. Hallelujah. Amen? Kayo'y dinala ng Diyos sa lugar na ito. Tama ang iyong connection. Say hallelujah. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaya nung siya umalis, si Lot, sabi ng Diyos, gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Humiling pa siya kay si Abraham, nakipag-usap pa sa Panginoon. Humiling pa kung merong makikitang mga matuwid doon. Ay, walang nakita matuwid, kundi pamilya ni Lot. At bumunta yung anghel doon, lumayas kayo dito, gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah sa magitan ng apoy. Pag alis nyo, madaling araw, huwag kayong lilingon pabalik. Kasi magiging haliging asin kayo. Lumayas yung pamilya, subalit yung kanyang asawa, ang asawa pala niya, materialismo,
Ayaw niyang iwan yung Sodom and Gomorrah. Kaya ora mismo instantly naging pillar of salt. At naibalik uli si Lot kay Abraham at nanumbalik uli ang blessing ng Diyos kay Lot. Sapagat ang tunay na anointed ay si Abraham. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Ang tawag dyan, divine connection. Amen. Pangalawa, example, si Joseph. Si Joseph, merong 11 kapatid. So, 12 sila. Itong si Joseph, siya yung napili ng Diyos sa magkakapatid. Walang magawa yung 11 kasi itong si Joseph, mapangarap. Laging nagsasabi na naginip ako na luluhod ang bituin, luluhod ang tala ba yun? Bituin nga. Yung araw at ang buwan. Nung mapakinggan ng mga kapatid, nagalit. Kaya ang ginawa, sa inggit, kaya minsan kahit sa magkakapatid meron ding inggitan Hindi mo wala talaga yan. Mas lalo pag wala na yung mga magulang. Marami akong kinakaunsilan, magkakapatid, nag-aaway dahil lang sa lupa. Nagdidimandahan. Pero alam nyo, sa magkakapatid, ang Diyos ang pumipili na daluyan ng pagpapala. Sino kaya ayon? Amen? Basta mahalaga, huwag ka maiinggit. Kung ikaw ay pinagdadaluyan ng pagpapala, praise the Lord, dahil meron ka. Huwag mo sasabihin, yung kapatid ko, hingi na hingi. Ito ay gustong gusto. Alam mo kapatid, ikaw yung ginagamit ng Diyos. Ikaw ang pinuposisyon ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Ayaw mo ba yon? Ikaw yung channel of blessing. Sapagat lahi ka ni Abraham. Say hallelujah. Nung mabalitaan nung 11 kapatid niya, Winan 232 si Joseph. Tinapon sa balon at iniligaw, parang pusang niligaw. Dahil ang Diyos ay sumasa kanya kay Joseph, alam natin istorya, naging prime minister siya ng Egypt. At nung napahiwalay si Joseph sa kanyang mga kapatid, nagkaroon ng taghirap, pati mga kapatid niya naghirap. Nawala ang connection. Ang tawag doon ay man's connection, anointed man of God na kuninekta ng Panginoon. Nung naghirap na, alam natin yung istorya, na numbalik uli yung 11. Nakita nila, yung palang kapatid nilang nilait nila, yung kapatid nilang inagrabyado nila, yung pala ang gagamitin ng Diyos para panumbalik uli ang prosperity sa buhay nila. At ang ginawa pa ni Joseph, nilagay siya sa Goshen, yung pinakamagandang lupain, yung magandang village. Nilagay sa Corinthian garden. Kapatid, kaibigan, hindi mo alam ang plano mo sa buhay mo. Ang Diyos ang nakakaalam. Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay naagrabyado, ikaw ay nilalait, in God's due time, as you humbling yourself before the Lord, God will exalt you in His time. Say hallelujah. Amen. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Kaya ang tawag dyan divine connection. Susunod ay man's connection. Meron talaga mga taong mga anointed. Wala kang magagawa. In-anoint ng Diyos yan. Amen. Sino dito pinagpala nung nagpunta dito? Bukod sa Diyos, ang church na ito, blessed na blessed. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Meron pa isang tao na ang pangalan ay si Jacob. Buksan natin sa Genesis 30. Genesis 30, verse 27. Si Jacob, sino si Jacob? Anak ni Isaac. Sino ang kanyang lolo? Si Abraham. So lahi silang mayaman. At siya ay namasukan sa kanyang uncle. Uncle na naman. Ang sabi ng Genesis 30 verse 27, basahin natin.
And Laban said to him, Please stay, if I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the Lord had blessed me for your sake. Alam mo, sabi ni Laban, parang ganito sa Tagalog, alam mo, Laban, dati malas ako. Buhat nang pumunta ka rito, nakasama kita, sinuwerte ko. Yan ang sa mundo. Alam mo, ang pinagpala ng Diyos si Jacob eh. Amen. Ang inanoint ng Diyos, hindi si Esau, si Jacob. Bagamat dinadaya siya ng kanyang uncle, niluluko siya, nagtrabaho siya almost 21 years. Dumami ang kanyang kabuhayan because of Jacob's anointing. Kapatid, kaibigan, kaya gumaganda kumpanya mo dahil sa iyo. Kayo mga nanonood sa ibang bansa, kaya bless na bless ang amo mo dahil sa iyo. Kaya huwag kang magluluko. Amen. Say amen. Ang kumpanya na preserve because of you. Pero huwag kang katulad ni Jonas, tumakbo, kaya bumagyo ng malakas. Nasira ang barko dahil kay Jonas masuwayin. Pero kapag ikaw anak ng Diyos, masunurin ka, ang kumpanya mo gaganda, lahat ng iyong kabuhayan, pagpapalain ng Diyos, sapagat ikaw ang inanoint ng Diyos sa loob ng inyong tahanan at sa inyong kumpanya. Hallelujah. Ibalik mo yung verse na yon. Ibalik mo yung verse. For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Sino dito naniniwala dahil sa iyo, yung pinagtatrabahan mo ay blessed? Amen. Say hallelujah. Yung aking mga contemporary dati, pag kami sumasakay, ako'y kasama, ayaw nilang sumakay. Dahil ako daw ay accident prone. Lahat kasi na nasasakyan ko, nadidisgrasya. Pero ang sabi ko sa kanila, buti nga kasama niyo ako, hindi patay na kayo. Sa buhay natin ganyan, ikaw ang inanoint ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Amen. Ang tawag doon, man's connection. Meron ba kayong mga taong nakasama? Pag nakasama mo, parang giliw na giliw ka, tuwan-tuwa ka. Pero meron mga taong ayaw na ayaw mong kasama. Kayo na nakakaalam. Mga kapatid, yun ang una, divine, connection. Susunod ay man's connection. Kaya wag kang bibitaw doon sa mga inanoint ng Lord. Si Moises, ang kanya pong inanoint ay si Joshua. Kaya lagi siyang kasama ni Moses, si Joshua eh. Kaya yung anointing nag-flow sa kanya. Si San Pablo, si Timoteo. Tinatawag si Elijah, si Elisha. Ang tawag doon, mga man's connection. Si David, ang kanyang connection ay si Jonathan. Praise the name of the Lord. At ang panghuling connection ay yung tinatawag na church connection. Siyempre, nasa lupa pa tayo, bukod sa Diyos. Pangalawa, may pastor kang connection, tao. At ang pangatlo, mayroong church connection. Siyempre, pupunta ka sa church na gumagalaw ang Panginoon. Buhay si Jesus. Hindi pwede pagpasok mo sa simbahan na ikaw ay kuba sa problema. Pag-alabas, tihaya. Di ba? Pupunta ka ba sa church na pagpasok mo mukhang bato, paglabas mo rebulto? Hindi ka na makausap. Ang simbahan, ang sabi ng Bible, when 2 or 3 gather in my name, there am I in the midst of them. Mga kapatid, bagamat iba-iba ugali ng tao, halimbawa magkakapatiran tayo, iba-iba ugali,
Ba't titingnan mo yung ugali mo hindi mo tingnan? Di ba? Nagtuturo ka, pero yung tatlo nasa iyo. Oh, ilan yung sa iyo? Isa, dalawa, tatlo, nakaganon pa nga isa iyo. Kasi hindi mo maigalaw, may arthritis eh. We are one in Christ Jesus. Pero ang mahalaga, doon sa church na yan, pinuntahan mo dahil si Jesus ay nandoon, pinagpala ka ng Panginoon. Ba't pupunta ka sa mga church na hindi full gospel ang tinuturo? Tingnan po natin sandali yung 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Huwag kayong paloko. Evil company corrupts good habits. Hindi naaya ka lang. Iwan mo na yung tunay. Kaya ang pamagat ko, the true connection. The genuine connection. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Sabi na isa, maganda sa amin. Doon, perpekto ang mga tao. Ako, ang gagaling. Alam mo, pag lumibat ka sa ibang church, sasabihin perpekto doon, masisira yung church. Dahil sa iyo. Dahil ikaw ang imperpekto. Walang church na perpekto. Diyos lang ang perfect. Amen? Yung anak mo lang, ilan ang anak mo? 3. 3 ugali yan. Sa church, ilang anak? 100. Dati 700, ngayon 150 na lang. Nasaan yung iba? Hindi ko alam kung nasaan napunta. Iba-iba ang ugali. Kaya wag kong babarkada dun sa babaksak yung faith mo, dadaling ka sa hindi tama. Binigyan tayo ng isip ng Diyos para mamili ng tama at saka mali. Hindi ako buwas sasama sa iyo. Dito ako binless ng Lord eh. Ba't ako sasama sa iyo? Ang pinag-uusapan dito, eternity. Hindi to excursion ang simbahan ng Panginoon. Ang pinaglalabanan dito, buhay na walang hanggan. Say hallelujah. So kapag ang kabarkada mo ay mayayaman, ikaw ay yayaman. Ang kabarkada mo ay butangero, ano mangyayari sa iyo? Ang kabarkada mo ay maliliit ang faith, di mga pipitsugin ng faith. Kapag ang kabarkadang malalakas ang faith, lalakas ang pananampalataya mo. Say hallelujah. Kaya pipiliin mo yung kabarkada mo. Amen. Ang tawag diyang connection. Meron transference of the Spirit. Di pumunta ka sa church na pinag-uusapan si Yeso Cristo. Hindi kalooban ng Diyos ang may sakit, ang may karamdaman. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay namumulubi. Gusto ng Diyos ikaw ay blessed. Doon ka. Pag ang church naman, laging tinuturo mga kapatid, kayo pong nagsasaper ng maraming problema at suliranin, kalooban ng Diyos po yan. Kaawaan kayo ng Panginoon. Lumayas ka na sa church na yon. Amen. Amen. Kapag ang tinuturo ay si Jesus ay hindi Diyos, then lumayas ka sa church na yon. Amen. Kaya sabi ng Bible, evil company corrupts good habits. Kaya pupunta ka sa church na ikaw masayang-masaya, maligayang-maligaya ka. Pinagpala ka ng Panginoon. Hindi ito barkadahan. Ito ay personal na relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga sa iba ayaw mo sa akin. Ayaw ko rin sa iyo. That's all. Finish. Pupunta ka rito, wala kang ginawa kundi magkritiko. Akalain mo, pinamamalita ako? Gwapo daw ako? Pinatawa ko lang kayo. Amen. Late bloomer. Hallelujah. So, evil company corrupts good habits. Kaya ang tawag dyan, divine connection. Kung saan kayo binless ng Panginoon. Sa mag-asawa, ang mag-asawa, ang tawag dyan, connection.
ang pinagsama ng Diyos ay iisa na. Say hallelujah. Ganyan sa mag-asawa, ganyan. Ang tawag diyan, relationship. Ang mahalaga sa samahan, connection ay relationship. Kasi kapag genuine ang relationship mo, kahit ano pa nakikita mo ugali, mamahalin mo because love cover all the multitude of sins. Amen? Kaya mga kapatid, ang ating team ngayong araw na ito, the genuine, the true connection. At kapag ikaw konektado sa Lord, John 15:7, if you are abiding me and my words abiding you, you shall ask what you wish, it shall be done unto you. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para kay Lord. Alright. Meron pa akong 3 verse bago matapos. Sulit nyo na lang. 2 John 10 sa Church Connection, Romans 16:17, and Titus 3:11. Isa-isay natin. 2 John 10. Kasi kasama na rin dito yung doktrina, Apostles' Doctrine. If anyone comes to you, does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. Tatandaan niyo po yan. Kasi kapag kayo ay tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayong paluloko. Halimbawa, may daladalang sa inyo, ibang katuruan. Hindi komo kaibigan nyo, kakilala nyo, tatanggapin nyo. No. May dalang masamang espiritu yon. Itatransfer sa inyo. Kayo nilikha ng Diyos, binalal kayo, pinatawad tayo ng Diyos, sinulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Huwag nyo nang tanggapin kung hindi nyo kayang sagutin. Pinagbabawal yan ng Bible. If anyone comes to you, does not bring this doctrine, doktrina ng Biblia, do not receive him into your house, nor greet him. Ngayon, wala nang pupunta sa bahay. Saan nagkikita-kita? Sa Facebook. O yung iba, nakikilike pa. Huwag kayong maglalike. Ibig sabihin, nakikijoin kayo sa kanilang kasamaan. Bakit? May espiritu yan. Karamihan na na-deliver ko, nakita sa Facebook, kinulam. Espiritu yan. Kaya ang makikipag-connecta kayo sa mga taong tama ang puso. Amen. Kayo ba kakain sa restaurant na ayaw nyo, di ba? Saan kayo kakain? Sa gusto nyong masarap na pagkain. Amen. Total, babayaran mo naman. Ba't kakain ka doon sa sa ayaw mo na, doon sa ayaw mo? Doon ka pumunta sa gusto mo na masarap na pagkain. Say hallelujah. Romans 16:17, another verse. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learn, avoid them. Kaya talagang ina-avoid ng turo ng Biblia yung mga may masamang mga doktrina. Yung nagkokos pa ng division, ginugulo ang simbahan. Sa galing-galing na bonaging ka na, nagugulo ka pa. Ayaw nga ng Diyos yun eh. Ayan, nakalagay Romans 16:17. Pag nilagay niya sa 16:16, alam niyo na yun. Di ba? Yung lahat na nagkokos ng division, ng offenses, contrary to the doctrine of the Bible, which you learn, avoid them. Nakalagay sa banal na kasulatan. Titus 3:11, please. Knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Ito yung mga may dalang mga masamang mga doktrina. So ano una? Divine connection. Pangalawa ay man's connection. At pangatlo ay church connection. Kagabi may pinag-pray dito. Isang kapitan, taga Bulacan, naka-ambulansya. Yung kanyang bayaw, yung kanyang hipag, matagal nang umaatin dito, doon pa sa Flavor pa raw. At kakilala si Ate Mila. Dinala dito, hindi makalakad. Isang kapitan po yun. Kapitan ng barangay.
At nung dinala daw sa ospital, nagwawala. Minsan, nananaginip, para daw, sabi nung kapatid na anak na matanda, nakukulam. Yung babae, ang maganda rito, dali natin doon sa sa JCTD. Nagpapalayas yun ng demonyo. No? Dati nakakonekta siya, kumonekta ulit. Dala-dali ito, gabing-gabi na hindi ko na matanggihan. Ba't kung matatanggihan? Talagang the doctor is in 24/7. Amen. Sige, pasok. Pabuksan yung aircon. Hindi ko lang masabi, tatakutin ko sana. Sige, kunin yung panlagari at lagariin yung tuhod. Sabi ko, Lord, pagkakataon na to. Ang dami nila Nag-salvation ako. The greatest miracle, no other than salvation. Pinag-pray ko. Sabi ko, Tatang, pagagalingin ko kayo ng Panginoon. Naka-stretcher. Yung bang yung nasa ambulasya, yung tawag doon? Yun nga. Nung pagkatapos yung pag-pray, kinasok ko demonyo ng, nagpagawa daw siya ng karsada doon sa isang street. Kinabukasan, hindi na siya makalakad. Sabi ko, Tay, mukha ka akong nasimento niyo yung mga duwende doon, ha? Namaga yung mga tuhod, pati yung mga kamay. Purihin ng Panginoon, kagabi ho ay nakalakad. At sabi ko, kulang sa practice, maglakad na kayo. Hallelujah. Isang buwang hindi maiganon yung paa. Kaya ito umimpis yung kanyang mga tuhod, yung binti. Sabi ko doon sa mga anak, ilalakad nyo para ma-practice. Magaling na yan. Purihin ng Panginoon. Connection sa deliverer. Amen? Nandiyan si Ate Esther. Ate Esther na nga kamay. Esther 2 yan. Yung kanyang anak, namaga ang mata, hindi maibukang ganon. Isang araw nandito, nagte-text si Ate Esther, mamaya na kayo pumunta, kayo watch and pray. Mamaya 9:00, hindi nasa tarangkahan na ho kami. Kaya pagkatapos ko ng watch and pray, dinala ko daw. Pagkausap ko, nakargahan din ng mangkukulam. Talaga marami mangkukulam Sabi ko, ano pangalan mo? Ayaw sabihin ng pangalan. Naka-live tayo ngayon. Ang ginawa, nilagyan ng karayom. Napakaraming karayom dito sa mata. At sige, tanggalin mo. Ang tagal. Pwede kayo magtinda ng karayom pagka nakuha natin At ba't ayaw mong umalis? Yung mangkukulam pala, pinaupahan ng dating manliligaw nung anak ni Ate Esther. Kasi lahi ni Ate Esther, magaganda yan Mas lalo JCTD, di ba? Maganda mga babae, mababait ang asawa. Amen. Yan ang ating kalibre. Hallelujah. At ba't mo pinakulam? Yung pala dating tagahanga pala ng anak niya yon. Pinaupahan, 1,000 yung kulam. Ba't tayo umalis? Ba't ako alis dyan? Masama loob niyan. Meron palang entry point. Maya umiyak yung babae, yung kanya anak ni Ate Esther. Sabi ng makukulam, aalis na po ako. Sandali, taga-saan ka? Diyan lang, sa Giginto. Mamaya ako sasabihin sa inyo, okay? Sabi ko doon sa mangkukulam, oy, ikaw mahal ka ni Lord, ha? Magsisi ka ng kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Naku, umiyak pati yung mangkukulam, umiyak din sa katauhan ng babae. Maya-maya lumabas na siya. Puri ng Panginoon hanggang ngayon, magaling na anak ni Ate Esther. Hallelujah. Amen. Ang tawag dyan, connection. Puri ng Panginoon. Ano man ang ating pangailangan ngayong araw na ito, pinansyal, sa hanap buhay, kabuhayan, sa pamilya, sa asawa, basta tayo nakakonekta sa langit, ibibigay ng Diyos lahat ang ating kahilingan. Tumayo tayo lahat. Yung mo tayo pumigin, tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa araw na ito. Salamat po, ikaw ang aming true vine. And we are the branches.
Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa FB live streaming, sa mga dumalo ngayong araw na ito, bago naging huli lahat, kami ay nakokonekta sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kung dumarating man ang mga pagsubok, mga suliranin sa buhay namin, ay kami nililinis mo para lalo kami mamunga. Lord, release, hallelujah, the fruitfulness of life, ang pamumunga ng aming kabuhayan. Iyon ay galing sa iyo, Panginoon. At ikaw may sabi sa John 15:7, if we are abiding in you and your words abiding in us, as whatever we wish, it shall be done unto us. Hindi namin pinuputol ang koneksyon sa iyo, sa mga lingkod ng Panginoon, at sa church kung saan kami dumadalo. I-bless mo kami lahat. Kayo mga may problema at suliranin, taas nyo dalawang kamay nyo, at humiling tayo sa ating Panginoon. We claim John 15:7. Hallelujah. Kapag tayo nananatili sa Kanya, Kanyang salita ay nananatili sa atin, ano man ang kahilingan natin, ibibigay niya ngayong araw na ito. Sige po, humiling kayo. Mahabang buhay, malusog na pangatawan, pinagpalang buhay. Hallelujah. Ask what you want according to His will. God will hear our prayers. Thank you, Jesus. We give you praise. Urabarashikarabahanda. Lamrashiarabakiyarabahanda. Jesus, the Son of God, we give you praise, we give you glory. Urabarabashiandarabakiyarabasyananabahanda. Jesus, release your miracle to your people today. Kayo pong mga nanonood ngayon sa FB live streaming, hallelujah, abide in Christ. Yes. Without your presence in my life, this hope I'm Feeling inside is coming alive. It's coming alive. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found, and dancing in the rain, you healed my pain, and covered by your grace, forever Jesus reigns. Kayo mga may sakit at may karamdaman, ilagay nyo inyong kanang kamay sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman. The Lord is touching your head, your stomach. Yes. Believe that Jesus will heal you. Meron ditong nanonood, may sakit sa tiyan. The Lord is touching your stomach. Kayong narito sa loob ng simbahan, God is touching your stomach. He will heal you right now. Sa presence in my life, this hope I'm feeling inside is coming alive. Is coming alive. It's a miracle when you believe. Raise out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain. You heal my pain, I'm covered by your grace. It's a miracle. reach out your hand, touch His presence once again.
today. It's not In vain. God is here with us. His promises remain. stronger. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. How don't you give up now? Hold us to your It's a faith. brand new day. Sing it. It's a brand new day. Our prayers not in vain. Yes, Lord. God is here with us. His Promises remain. stronger. Yes, stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. It's a Receive your miracle. Receive the fruitfulness of life. presence once again. It's On time. dancing in the Sige, magpasalamat kayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. His presence once I'm dancing in the rain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Yumuko ka at pumikit. Magpasalamat ka sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay because you are being connected to the King of Kings and to the Lord of Lords. Kaya ka namumunga, kaya maganda buhay mo, kaya blessed na blessed ka sapagkat hindi nagkamali ang Diyos na pagpili sa iyo. Ikaw ay, you are abide in the vine. Hallelujah. Sikararabahandarabakando. Librayandarabasikararabahanda. Kaya mahaba pa buhay mo, gagaling ka. Hallelujah. Ikaw ay, hallelujah, gaganda ang buhay mo. Ang iyong mga dreams, ang iyong mga vision, mga pangit ay mangyayari yan sa ating buhay. Because you are being connected to the King of Kings and to the Lord of Lords. You are being connected to the man of God. Hallelujah, na pinilan din Diyos para sa iyo. You are being connected to the church wherein we are here today. Handa, humbara shikararabakanda. Lord, marami po salamat. Ipagkaloob mo po sa iyong mga anak ang lahat ng kahilingan na iyong mga anak ngayong umaga. Sinabi mo sa John 15:7, if we are abiding in you and your words abiding in us, ask whatever we wish or desire, it shall be done unto us. Kapatid, kaibigan, it shall be done unto you today. Ano ang iyong panaginip sa buhay mo? Meron ka bang pangarap sa buhay mo? Nangyari na yan, mangyayari pa sa buhay mo. Lord, marami po salamat at sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal ngayong araw na ito. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Dahil tayo konektado sa ating Panginoong Hesukristo, hallelujah, todo na ibibigay natin sa Panginoon. Amen? Praise God. Awitin natin to bago tayo lumabas sa church na ito. Brother, alaga. Joey, halika rito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Isa pa. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na ba kayo? Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Hallelujah! Ibuhos mo, Buhos mo, ibuhos mo. Hallelujah! Ibuhos Saan mo. pa saan? Sa bandarita. Hallelujah.
mahal. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasaganahan. Handa na ba kayo? Handa na kaming Sino yung mga saluhin, handa? mga pagpapala mo. Amen. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo Yes, ang Lord, ibuhos niyo po, kasaganahan. Panginoon. Handa na Lahat po kami rito, handang-handa na. mga pagpapala mo. Sabay-sabay. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Saan po, saan? Sa narito. Amen. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, Kanino po? ibuhos mo. Sa pamilya ko. Amen. Hallelujah. Isa pa. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, Sa pangarap natin. ibuhos mo. Bagong church. Ay tinatayo. Amen. Itodo na natin to. Hallelujah. Itodo mo, Todo, todo. Itodo natin to. Sabay-sabay. todo, 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 Isa pa. todo, 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 Para hindi pa lahat ah. todo, 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 pagpapala mo. Isa pa itodo mo. Hallelujah. Itodo mo, Todo na to. Itodo natin to. Todo mo. Sabay-sabay. todo, 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 Isa pa. todo, 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 Isa pa. todo, 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 pagpapala mo. Amen. Amen. Hallelujah! Praise God. Todo na to. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin malakas sa Panginoon. Hallelujah! Okay, taas dalawang kamay natin. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat. Patuloy mo kaming balutan ng dugo ni Jesus sa buong sanlinggo. Ang buwan ng Hulyo, inaalay po namin sa iyo. Hallelujah, samahan kami ng mga anghel. At patuloy yung proteksyon ay sumaamin sa magitan ng dugo ng kordero. Pagpalain mo ay makamay sa larangan ng hanap buhay, sa pagtatrabaho, sa mga kami paroroon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, bless each and every one of us. Sa iyo po ang papuri, parangal at kalortian. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. God bless you and good day sa inyo lahat. Todo na ang paglilingkod sa Panginoon. Sing it! Todo, todo.